Okay, so kung maalala po natin nung isang linggo, o miskin itong mga nakakaraang mga linggo, yung thread, yung hibla ng mga mensahe na pinapabot sa atin ng Panginoon ay tungkol pa rin po sa ating watchword na angkla. Di po ba? Anchored. So kaya nga po nung balikan ko lang yung, bago tayo magpatuloy, balikan ko lang yung iniwan ko ng isang linggo. Ang sabi po sa atin ng ating Panginoon, bago siya lumisan, di ba? Sabi doon sa mga gawa, Kapitulo 1, talatang 4-5, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Sa verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So yan po ang bilin sa atin ng ating Panginoon. Huwag kayong aalis sa Jerusalem dahil darating ang banal na Espiritu. At nangyari nung araw ng Pentecostes, ang banal na Espiritu ay mayamang pinagkaloob, dumating sa mga sumasampalataya at mga alagad ng Panginoon. Bakit po? Ang mundo sa ngayon, naghahanap talaga ng mga kasagutan. Naghahanap ang mundo na hindi lamang yung mga nagsasalita, kundi yung mga nagsasalita, hinahanap din nila ng sinasabuhay. Kung totoo talaga si Jesus sa kanila. Totoo ba talaga si Jesus na sinasabi mo? Hanggang ngayon, di po ba yan ang hinihingi ng tao sa atin? Totoo ba si Jesus? Totoo ba yung mga sinasabi niya? Kaya nga ang utos sa atin ng Panginoon doon sa Mateo 28, talatang 20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Kaya nga po tayo na dumadalo sa mga pagpupulong upang tayo magpalakasan sa isa't isa. Upang ang kalooban ng Panginoon ay mangyari sa ating kalagitnaan. Sabi nga niya doon, tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Tapos umalis siya. Di ba? Anong ibig sabihin? Kaya nga isinugo niya ang banal na Espiritu. Kasama natin. Hindi po tayo mga orphans. Hindi tayo ulila. Meron tayong banal na Espiritu. Amen po ba doon? Bakit kinakailangan ipadala ang banal na Espiritu? Ang palaging challenge sa atin, paano natin ipapamuhay yung ating nasaksihan. Yung mga saksi, makapamuhay ng matagumpay, matatag, at may kapangyarihan. Dalawang bagay. Bakit? Una, may banal na Espiritu na isinugo sa atin. Ika nga, may hatak tayo galing sa itaas. Parang hindi magandang pakinggan, no? May hatak. But may tulong tayo. Yan. Pangalawa, binigyan tayo ng dalawang paalala. Medyo balikan lang natin, di ba? Ano yung dalawang paalala upang maipagpatuloy natin yung mithiin ng ating Panginoon? Huwag natin kalilimutan yung dalawang paalala. Although, ewan ko kung nabanggit ko dito sa 3 p.m. Pero meron tayong dalawang paalala. Ano yon? Pagpapakumbaba at pagkagutom. Yan. Ano ba yung pagpapakumbaba? Sabi natin, ang pagpapakumbaba ay yung paglalagay natin sa sarili natin sa ilalim ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi po yung humility parang, ako'y humble. Hindi po gano'n, di ba? Ang humility ay nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos. Panginoon, sinabi mo, papasakop ako. Yun po yung humility. Pagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Pagpapasakop sa hari ng Diyos. Ito ay ang pagsunod sa sinasabi
ng Diyos. Ano po ang sabi ng Diyos sa Mateo 5:5? Mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Di po ba? Kaya tayo ay ini-encourage talaga na walang mawawala kung ikaw ay magpapakumbaba. Palagi kang panalo. Unang Pedro 5, 6, and 7, kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Pagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng kabalisan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Saan ka pa? Di ba? Ang nagpapakumbaba ay isang tanda ng tagasunod ni Kristo. Pangalawa, pagpakumbaba, pagkagutom. Ang sabi sa Mateo 5:6, mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. Dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Yung pagkagutom at uhaw natin ay tungkol sa kalooban at plano ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi, kung ikaw ay naghahangad nito, tutulungan ka ng Diyos para matupad ito. Siguradong answered prayer agad yun. Yun ang pangako niya. Ang pagkagutom ay tanda ng buhay at kalusugan. Sabi natin, ang taong may buhay ay nagugutom. Ang taong nagugutom, lulusog. Yeah. Medyo bangalang na. But, kung buhay ka sa iyong buhay espiritual, kung meron kang buhay espiritual na nangyayari sa iyo, patuloy kang magugutom sa Kanyang presensya. Di po ba? Naalala mo ba ng una kang nakaibig? Yan. Di ba wala kang ibang nais kundi makasama yung taong minamahal mo? Yan. Ito nga raw ang balintuna ng buhay, sabi. Habang ikaw ay kumakain, lalo ka nagugutom. Naway patuloy tayong manatiling gutom at uhaw sa presensya ng ating Diyos at mananakop. At palagi tayong may nais na matikman at maranasan ang mga malalalim na bagay tungkol sa Kanya at kung sino siya. Hindi po ba? Kaya nga yung mga lovers, di ba? Pwede silang mag-usap ng hanggang madaling araw. Wala lang. Sweet nothings, di ba? Because they love each other. Di ba? Sabi nga sa Salmo, di ba? Taste and see that the Lord is good. Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Hallelujah. So, ito pong dalawang ito ang garansya na ang init at ang apoy ng banal na Espiritu ay mananatili sa ating kalagitnaan. Di ba? Pagpapakumbaba, pagkagutom. Sabi nga ng ating Pastor Paul, ayaw natin ng abo. Gusto natin na yung apoy ng banal na Espiritu. Ang apoy ng banal na Espiritu ang siya magpapatibay ng ating pagiging mga saksi. Yan. So ngayong hapon, review lang po yon. Ngayong hapon, pagtitibayin natin yung pundasyon para lalo tayong makapamuhay ng hindi lamang isang simple o pangkaraniwang saksi, kundi isang saksi na matibay at matatag. Saksi na nagliliwanag. Sabi nga, di ba, let your light so shine before men. Saksi na matagumpay para sa ating Panginoon. Hindi ba yung padapa-dapa, saksi na habang tumatakbo, padapa-dapa. Hindi po yon ang kalooban ng Panginoon sa mga tagasunod niya. Okay, so handa na po ba tayo? So excited po ba tayo na malaman kung paano tayo magiging makapangyarihan, nagliliwanag at matatag na saksi para sa Kanya? Amen. Amen. So again, sino po sa atin dito nakaranas ng magmahal at umibig?
Sino ba may asawa dito? Ayan, di ba? Huwag niyong sabihin hindi niyo minahal yung asawa niyo. Outside the Kulambu kayo. Wala na nga palang Kulambu ngayon. Marahil ay meron tayong idea tungkol sa pag-ibig, di ba? Nagiging palasak na nga yung kahulugan ng pag-ibig ngayon eh. Lalong-lalo na sa mga daigdig ng pinapanood natin, di ba? Parang mahal ko siya pero bukas hindi na. Alam ba nyo na ang pag-ibig ng tao ay isang salamin ng pag-ibig ng Diyos? Anong ibig kong sabihin? Lahat po ng nangyayari dito, ito ay reflection ng katotohanan sa Espiritu. Di ba? Bago man mangyari sa physical, di po ba spiritual muna nagsisimula ito? Sapagkat tayo ay nilalang sa wangis, in the likeness and image of God. Marami sa mga karanasan natin ay nagsasalamin ng mga katotohanan tungkol sa may likha sa atin. Diba? Bakit ang babae gusto nila pinapursue? That's a reflection of her Creator. Diba? Ang Diyos gusto niya palaging hinahanap din siya. Subalit, mas mataas nga lang yung uri ng katotohanan sa spiritual kaysa sa yung Creator. Siyempre, mas mataas kaysa sa creature, di ba? Bakit ang nature napakaganda? Yan ay reflection ng kagandahan ng lumikha niyan. Di ba? So, isa na dito yung uri ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Maaaring ngayong hapon sabihan, pag-ibig na naman, alam ko na yan. Alam ko na ibig sabihin ng pag-ibig, pag-ibig ng Diyos. Subalit, sa ating mga salita at gawa, makikita natin kung ano talaga ang ating pagkaalam at pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sabi natin, mahal ako ng Diyos. Pero pag nagsasalita ka, marinig sa'yo puro takot. Sinasabi mo, alam ko na yan, mahal ako ng Diyos. Pero yung mga kilos natin at mga ginagawa natin, nakikita natin na para bang wala kang ama sa langit. Tipong wala kang ibang pinagtitiwalaan kundi sarili mo. Pag hindi ako gumalaw, hindi mangyayari. Walang kapayapaan sa isip at sa gawa. Sinasabi natin, mahal ako ng Diyos, subalit pag dumaranas tayo ng mga pagsubok, madali tayong gumugupo. Madali tayong magpanik. Parang katapusan na ng mundo. Ano po ang sabi ng Biblia sa atin sa Santiago? Mga kapatid, manggagala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. So ngayong hapon, ang aking pong dalangin, magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa tungkol dito sa dakilang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin. Nawa, pag-uwi natin mamaya, lumabas tayo ng mas in love tayo sa ating Panginoon. Ito po ang aking dalangin, na magkaroon tayo ng mas matatag na pagkakaangkla sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay po ba yan? So, ang sabi po sa atin sa 1:3:16, yan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala nang hihigit pa at mas dadalisay pa sa uri ng pag-ibig ng Diyos para sa tao, kundi ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay punong-puno, nahirap Tagalogin yun, ng marubdob na damdamin. May damdamin po ito, malalim, marubdob. At ito
itong pag-ibig ng Diyos ay isa sa pinakamahirap na isalin sa lahat ng mga kataga o salita sa banal na kasulatan. Ang love na sinasabi po na pag-ibig ng Diyos sa atin ay agape love. Agape love ang tawag dito. Sabi ko nga, medyo mahirap ipaliwanag, mahirap isalin kasi hindi kayang ilagay sa isang salita yung konsepto ng pag-ibig ng Diyos. Yun nga Diyos yan, napakalaki niya, di ba? So, kailangan natin ng tulong ng mga scholars para maintindihan natin yung ibig sabihin talaga ng agape love. So meron po tayo ditong isang scholar, si Rick Renner. Yan, meron siyang yung Sparkling Gems sa Greek. Ano ba tawag? Sparkling Gems from the Greek. Yan. Ano po siya? Scholar when it comes to Greek. Kasi yung agape, ano yun Greek term yun So sabi niya dun sa agape, anong ibig sabihin ng agape? Agape occurs, andiyan ba? When an individual, nangyayari ang agape, when an individual sees, recognizes, understands, or appreciates the value of an object or a person, causing the viewer, yung nakatingin, to behold this object or person in great esteem. In awe, wow. Admiration, wonder, and sincere appreciation. Yan, yung kalidad ng agape. Such great respect is awakened in the heart of the observer. Diba yun? Oh. For the object or person beholding. Yan, tumitingin. So that he is compelled to love it. Yun, parang compelled to love it. In fact, his love for that person or object is so strong that it is irresistible. Kaya nga, hindi kayang ilagay sa isang salita yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po ang talagang isa sa kahulugan ng agape. Ano talaga ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, nung lumingon ang Diyos sa atin, tiningnan ka niya. Nakita ka niya. Nakita ka ng Diyos. At nakilala ka niya. Ika nga parang, ganon ang pagtingin ng Diyos. Nauunawaan ka niya. At natutuwa siya sa iyo. Hindi siya galit sa iyo. Lugod na lugod siya sa iyo. Masaya siya sa iyo. Galak na galak siya. Bagamat ikaw ay nalaglag sa kasalanan, hindi nagbago ang pagtingin niya sa iyo. Anuman ang kalagayan mo, ang agape na andyan pa rin para sa iyo. Mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Natatandaan po ba ninyo yung unang nagkaroon kayo ng baby? Diba? Di po ba yung baby pinapanood mo lang, tuwan-tuwa ka na, di ba? Iba yung damdamin, iba yung... Ganito ang pagtingin ng Diyos sa atin. Kaya nga, she is forever young. Mutyang-mutya ka sa paningin ng Diyos. At lubos-lubos ang kanyang pagmamahal sa iyo. Dahil dito, ito ang nagtulak sa kanya upang gumawa ng paraan para mapabalik tayo sa kanyang kalinga.
So, ang agape, nag-uudyok, nagtutulak. Naalala ko pa nung hindi pa kami kasal ni Sister Baby. Nag-aaral siya doon sa Ateneo, sa Quezon City. Ako, tiga Santa Rosa, Laguna. Nung ako bata-bata pa, yung lugar na yon, kabilang mundo na sa akin yun. Ang layo-layo noon para sa akin. Ako ay isang probinsyano. Hindi ako sanay mag-Maynila. Sa Loyola Heights, ang layo po noon. Para sa akin, kabilang mundo na yon. Pero, bagamat napakalayo nito, hindi ito hadlang para siya ay puntahan ko. Yan, di po ba? Pag kayo ay nagmamahal, meron kayong pursuit. Minsan, nasaraduhan ako ng gate. Pero dahil ako ay pursigido, tumalon ako sa bakod para lamang makita ko ang aking minamahal. Ganon po ang pagmamahal. Yan. Parang ganyan. Isa lamang po yon. Marami pang mga example. Sabi nga nung Makatang si Balagtas, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Di ba? So ngayong hapon, meron lang akong gustong ibahagi na 3 katangian tungkol sa agape. 3 katangian tungkol sa agape. 3 points lang. Talagang, thank you po. Talagang agape. So, meron akong 20 minutes. Sige. Number 1, ang agape love ay laging handang magsakripisyo para sa kapakanan ng minamahal. Ang agape love ay laging handang magsakripisyo para sa kapakanan ng minamahal. Ipinadadama ito bago pa man maging karapat-dapat ang taong minamahal. Ang sabi po sa atin sa Roma 5, talatang 8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ang agape love, laging handang magsakripisyo para sa kapakanan ng minamahal. Hindi ito nakasalalay sa kung ano ang gagawin ng taong minamahal. Ang tawag ay performance, di ba? I need to perform para mahalin ako ng Diyos. Yan po ang isang kasinungalingan na pilit palaging binibigay sa atin ng demonyo na dahil ikaw ay hindi very good, hindi ka na mahal ng Diyos. O hindi good, hindi lang miskin. Dahil ikaw ay hindi good, masama ka, hindi ka mahal ng Diyos. Yan po ay kasinungalingan. Hindi po yan ang tinuturo sa Biblia. Isa dito yung na dapat, di ba pag nag-iimbita tayo sa church, yung mga kakilala natin, sama ka sa akin sa Bible study. Ay, saka na, pag mabait na ako. Yan po ay isang kasinungalingan. Hindi po kinakailangan maging mabait para makadinig ng salita ng Diyos at para mahalin ng ating Panginoon. Ang pag-ibig na ito ay unconditional. Walang kondisyon. Unconditional. Hindi nakasalalay sa gagawin mo para siya ay kumilos. Sabi nga, no ifs, no buts. Hindi niya tayo mahal dahil merong maganda o mabuting bagay na nakikita sa atin. Wala nga di ba? Kung yun ang magiging basihan ng pag-ibig ng Diyos, wala na siyang iibigin. Pero hindi po ganon. Dahil ang sabi sa atin sa unang 1, ang Diyos
ay pag-ibig. Kung maaalala nyo yung kwento ng alibughang anak, yung alibughang anak, di ba yun ay talagang nagpalaboy-laboy, talagang nilustay, puro kasamaan, puro kahiyan ang binigay doon sa ama. Pero nung yung alibughang anak ay nagsisi, nagbalik loob sa ama, di ba ang sabi ng Biblia, malayo pa, nakita na ng ama. At dahil doon, siya ay nagtatakbo, di ba? Papunta doon sa anak. Anong ginawa niya? Niyakap niya yung anak. Di ba yung anak galing sa babuyan, napakabaho noon. Ganun pa man, niyakap pa rin siya ng ama. Nakita natin dito, una yung pagyakap bago siya pinaliguan. Di ba? Mahal na mahal ka ng Diyos. Ang sabi po sa atin sa Roma 8:31 hanggang 39. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino, verse 35 ata to, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. 38. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga minamahal, huwag po kayong magduda. Ano man ang sitwasyon nyo ngayon, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago para sa inyo. Pangalawa, ang agape love ay nagbibigay. Nagbibigay na walang hinihintay na sukli. Hindi ito naghihintay na suklian. Ba? Meron kasing iba, hindi dito, bibigyan ko to para mayroong balik sa akin. Diba? Hindi ito nag-iisip kung ano ang mapapala niya sa kanyang pagbibigay. Ang palaging hinahanap ay kung paano makapagbibigay. Ganun po ang agape love. Hindi nag-iisip ng sagot o tugon. Di ba? Hindi ko na bibigyan yan. Hindi naman ako binigyan ko siya eh. Hindi po siya ganun. Hindi dahil may inaasahang sukli o balik. Hindi siya nag-iisip ng patatawarin kita, bibigyan kita. Kung, di ba? Kung, hindi po ganun ang agape love. Ang agape love, mahal kita. Period. Walang kung. Minahal tayo ng Diyos nung tayo ay mga makasalanan pa. Nung tayo ay mahihina pa, walang kakayahan na ibigin din siya. Ano ba ibig sabihin ng mahina? Powerless, walang. Sa mata ng mundo, walang pakinabang. Pero minahal tayo ng Diyos. Ang pagbibigay ng Diyos ay ayon sa kalagayan ng nagbibigay at hindi sa estado ng binibigyan. Ang kanyang pagbibigay ay hindi kung ano ang kailangan mo, kundi kung sino ang nagbibigay. Ganyan po ang agape love. Merong kwento tungkol dun sa tungkol dun sa emperor na si Alexander the Great. Ito po ay base sa mga history. May kwento tungkol kay Alexander the Great nung merong pulubi na humihingi ng limos sa kanya. Di ba? Bagamat tinuturing na walang karapatan na manghingi sa emperador,
Ganun pa man, yung pulube talagang humihingi pa rin nung naglalakad si Alexander the Great. So, sa pagkagulat nung alalay niya, yung kanyang armor bearer, binigyan ni Alexander ng ilang pirasong ginto yung pulubing namamalimos. Ang sabi nung kanyang alalay, Emperador, maski ilang pirasong tanso, obra na dyan, sapat na yun dyan. Bakit ginto pa ang binigay mo? Ang sabi ni Alexander, sapat nga sa kanya ang tanso, subalit bilang hari, ginto ang aking nais ibigay. Ang pagbibigay ng Diyos ay ayon sa kanyang pagka-Diyos. Hindi po sa atin. Ang mga kaloob ng ating Panginoon ay naaayon sa kanyang karangyaan, kanyang kayamanan, hindi sa ating kalagayan. Kaya sa panahon na may kailangan tayo, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. Humingi tayo dahil napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Hindi lamang po tayo pinatawad sa lahat ng ating kasalanan, kundi isinama niya tayo upang maghari sa kanyang kaharian. Ang sabi sa Efeso 2:6, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian niya sa langit. Hindi po siya kontento sa tayo ay patawarin lamang. Gusto niya kasama niya tayo. Di po ba kung meron tayong anak na naaksidente, nasa ICU, hindi tayo masaya na makaalis siya sa ICU. Gusto natin makabalik siya dun sa dati niyang buhay. Ganun po ang ating Panginoon. Hindi siya masaya na tayo ay kanyang patawarin lang. Gusto niya maibalik tayo dun sa dati nating buhay, kasama niya sa paraiso. Pero ang lahat ng ito makikita natin na ang kadakilaan ng pag-ibig ni Jesus sa atin ay sa mga bagay na kanyang sinantabi. Ang agape love, pangatlo, ay handang isantabi ang lahat. Ang sabi po sa atin sa Pilipos chapter 2 verses 5-8. Pero bago yan, gusto ko lang sabihin to. Kaya mong kalimutan ang lahat ng sa iyo, mapatunayan lamang ang wagas na pag-ibig ko. Yan. Kaya kong isantabi ang nasa sa akin, mapatunayan lamang ang aking wagas na pag-ibig. Kaya nga, sa pag-ibig ng Diyos, makikita natin to hindi lamang sa kanyang ibinigay, kundi yung kanyang i-give up, ang sabi. It's not only what He gave, it's what He gave up. Ayan. Sa Tagalog, ano yung sinakripisyo niya para sa atin? Ang sabi sa atin sa Pilipos chapter 2, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin,
Ginive up ni Jesus yung kanyang pagiging Diyos. Ibig sabihin, hindi niya ginamit. Nung siya ay nandito, siya ay Diyos pa rin. Pero hindi niya in-exercise. May mga pagkakataon na kung siya ay Diyos talagang, kung ginamit niya yon, hindi mangyayari sa buhay niya. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, siya ay nag-isang tabi ng kanyang pagka-Diyos. Iniwan niya ang pagka-Diyos at nagkatawang tao. Naging nilikha, ang manglilikha. Hindi lamang po ito, kundi nagpakababa siya hanggang sa kamatayan sa krus. Ang laki ng sinakripisyo ni Kristo para sa atin. Kung atin pong maiisip ito, sobra-sobra ang kanyang give up para sa atin. At higit sa lahat, ang pinakamasaklap sa pangyayari ay yung isuko niya ang kanyang relasyon sa Ama. Di po ba nung siya ay nasa krus, ang sabi niya, di ba? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabihin, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Grabe. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, walang pag-atubili, inialay niya ang kanyang buhay. Yung kanyang fellowship sa Ama, give up niya para sa iyo. Pinagpalit niya yung relasyon niya sa Ama para sa atin. At dahil dito, pwede niya tayong ilapit sa Ama. Naging kaawa-awa, naging mag-isa siya doon sa krus. Walang sino mang tumatangkilik sa kanya. Totoong kabag-habag na kalagayan. Hindi kayang tingnan ng Ama ang kasalanan na naipataw sa kanya. Ang lahat pong ito ay dahil lamang sa pagmamahal niya sa atin. Pinili ka ni Jesus. Sabihin mo po sa sarili mo, pinili ako ni Jesus. Isa pa, pinili ako ni Jesus. Pinili ka dahil mahal ka niya. Hindi upang magduda tayo kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Ang sabi sa Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Pinapatunayan niya ang pagmamahal niya, nagsakripisyo dahil tayo ay may halaga sa Kanya. Mahalaga ka sa Diyos. Kung maintindihan lang natin talaga, mahirap Tagalog, if we understood the cost of the gift, we would never take lightly the giver. If only we will understand how much is the cost of the gift, yung halaga nung pinagkaloob, hindi natin mamaliitin yung nagkaloob. Di po ba? Merong iba nagbigay, pero yun ay maliit na bahagi lang nung ari-arian nung nagbigay. Pero may iba nagbibigay, talagang halos kalahati o buong ari-arian niya, ibinigay niya. Hindi po ba mas mamahalin mo yung taong nagbigay ng lahat-lahat para sa iyo? Si Jesus nagbigay ng kanyang lahat-lahat para sa iyo. Naunawaan po ito ni Apostol Pablo, kaya't ang sabi niya sa 2 Korinto 5:14 at 15, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo
iyang nag-uudyok sa amin. Siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat, kaya maituturing ding namatay at nabuhay para sa lahat. 15, namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi katulad ng akala nating pag-ibig. Si Kristo ay namatay para sa iyo upang manahin mo ang lahat ng kabutihan ng Diyos para sa iyo. Ang sabi nga doon sa unang Juan 3:1, di ba? Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Hindi lamang ikaw pinatawad sa iyong kasalanan, binigay niya lahat sa iyo, lahat ng iyong pangangailangan, at ikaw ay ginawa niyang anak ng Diyos. Ang pag-ibig ni Jesus ang nag-uudyok sa atin upang magtiwala at mahalin din naman siya. Ang pag-ibig ng Diyos, kung talagang maunawaan, ay tiyak na magtutulak na mahalin siya. Ang pag-ibig ng Diyos ang magtutulak sa atin na patawarin ang taong may kasalanan sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ang magtutulak sa atin na patawarin mo yung asawa mo. Patawarin mo yung anak mo. Patawarin mo yung magulang mo. Ang pag-ibig ng Diyos ang magtutulak sa atin na magtiwala sa Diyos kapag hindi mo naintindihan ano ang nangyayari sa buhay mo. Ang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Magbibigay sa atin ng katuwaan sa gitna ng kalungkutan. Kalakasan sa gitna ng kahinaan. Mga minamahal, huwag na po tayo magduda. Mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Ngayong hapon, kung nais mong maranasan ang pag-ibig ng Diyos, tanggapin mo yung ginawa ni Jesus para sa iyo. Bigyan mo siya ng puwang sa puso mo. Pag binigyan natin siya ng puwang, siya ay laging handang sumaklolo. Lahat ng tumatawag sa Kanya ay tinutugon niya. Kung ito ang iyong naisin ngayong hapon, itaas mo ang iyong kamay. Tayo po ay mananalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Binigay mo ang iyong sarili upang ako ay makaranas ng tunay na buhay na nagbumula sa iyo. Ngayong hapon, kinikilala kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maghari ka sa puso ko. Mangyari ang iyong naisin sa buhay ko. Salamat sa kapayapaan, salamat sa iyong pag-ibig. Ngayon, ako ay may bagong buhay dahil dito. Salamat, Jesus. Binamahal kita.